At sa pagpapatuloy ng kwento, nakangiting sinabi din ni Old Zhang kay Direktor Shi na medyo okay din ang pakiramdam niya na nilalabas ang dila nito. Napabuntong hininga na binati ng direktor ang dalawang pasyente at inutusan ang dalawang tauhan na dalhin na ang dalawang pasyente na ito sa kanilang kwarto. Sumapit na ang gabi na makikita ang magandang hugis ng buwan, at sa loob ng room 666, makikita ang dalawa na binalot at nakatali ng matibay na sinturon upang hindi sila makagalaw at sinusubukan pumiglas ni Old Zhang habang si Lin Fan ay kalmado lang na nagsasabi na siya ay kasalukuyang nagtitraining. Nakangiti si Lin Fan at nagsalita na ang boses sa kanyang ulo ay tinuturuan siya at sinabihan siya nito na ang kanyang body enhanced ay nakumpleto na, at naramdaman niya na ang enerhiya sa kanyang katawan ay namumuo at iyon ay medyo isang kaaya-ayang pakiramdam. Nang marinig ito ni Old Zhang ay tuwang-tuwa siya nang mapagtantong nagtagumpay sila sa wakas, lumingon si Lin Fan na nakangiti sa kanya na sinabi ang kanyang universal level skill ay matagumpay at pati na ang electric therapy. Nagkatinginan ng dalawa na nakangiti ng matamis sa isa't isa na nagpasya na kinabukasan ay dapat nilang ulitin ang paraan ng paghampas sa dibdib gamit ang martilyo, na siyang sinang-ayonan naman ni Lin Fan. Sa oras na ito ay nakatayo si Direktor Shi at ang dalawang staff sa labas ng pinto ng kwarto ng 666. Pinagmasdan ng direktor ang dalawang pasyente sa bintana na nagtataka na sa pagkakataong ito ay hindi sila gumagawa ng ingay o kaguluhan. Na kung saan kinabahan ng mga tauhan at nauunawaan nilang kakaiba ang lahat ng ito, at pinagpawisan na pagtanto ng dalawang staff na ang dalawang pasyente ay nagbabalak na gumamit ng martilyo para basagin ang dibdib ngunit sa kabutihang palad ay wala silang martilyo. Lumayo na sa pintuan ng direktor na siyang nakangiti at sa tingin niya na ang lahat ay nasa ilalim na ng kontrol. At sa kaparehong oras sa ibang lugar may isang babae ang naglalakad sa kanto sa pagitan ng mga bahay, at nakatuon lang ang atensyon niya sa cellphone kaya hindi niya napansin ang kakaibang tunog na maririnig sa likod niya. Gayunpaman nang lumingon siya ay nakita niya sa kanyang likuran ang isang malaking nilalang na may dalawang tainga na anino na nakatayo sa kanya. Hindi makagalaw ang dalaga at nanginginig sa sobrang takot na kung saan nabitawan niya ang pagkakahawak sa kanyang cellphone sa lupa. Ang huling nakita niya sa kanyang buhay ay isang napakalaking bibig na may kumpol ng matatalas na pangil, at ang cellphone na nabagsak ng babae ay binalutan ng dumi at sarili nitong dugo. Samantala ang kwento ay lumipat muli sa silid kung saan dumating na ang umaga, habang natutulog si Old Zhang ay nagising naman si Lin Fan. Napansin ni Lin Fan ang mga benda na nasa kanyang ulo at pagtingin niya sa benda ay kaagad itong naputol, at ilang sandali pa ang lahat ng sinturon na pumipigil sa kanyang katawan ay naputol sa maliliit na piraso. Natagpuan ni Lin Fan ang kanyang sarili na ganap na hubot-hubad ngunit muli na siyang nakagalaw at ang kanyang katawan ay nag-enhance na makikitang kumikinang at sa tabi niya makikita ang lumulutang na sistema na may countdown ng 17 hours. Lumapit siya sa kaibigan niyang si Old Zhang at ginising ito, pagkatapos ay ginamit ni Lin Fan ang kamay nito para putulin ang matitibay na sinturon na sinabing ililigtas nito si Old Zhang na siyang napansin kaagad nito ang tiyan ni Lin Fan. Namangha si Old Zhang na naging flat na ang tiyan ng kaibigan niyang si Lin Fan at saka kung titingnan ay mukha itong matigas, sa pagkamangha nito ay hindi napigilan ni Old Zhang na tusok-tusukin ng daliri nito ang tiyan ni Lin Fan at sinabing iyon ay talagang matigas at sinabi naman ni Lin Fan na dahil iyon sa kahihinatnan ng kanyang cultivation, napahawak naman sa bewang nito ang sistema na parang ibig sabihin na purihin siya ng mga ito. At sa kabilang banda makikita ang electrician na may inaayos malapit sa room 666. Habang nag-aayos siya ay may isang anino na lumalapit sa kanya. Napansin naman iyon kaagad ng electrician na kung saan nanginig at agad siyang nakaramdam ng takot at napapaluhan na lang dahil nabalitaan nito na may halimaw na lumitaw at gumagala sa syudad at makikita ang isang kamay sa likuran niya. Tumaas kaagad ang balahibo nito sa sobrang takot nang mahawakan siya ng kamay na iyon. Napatayo ang electrician sa sobrang takot at napasigaw. Iyon pala ay ang pasyente na si Old Zhang na nakangiti at nagbibigay bati sa electrician. Saglit na nakahingang maluwag ang lalaki nang mapagtantong hindi ito halimaw ngunit kahit mukhang tao si Old Zhang ay may kakaibang nararamdaman ang electrician. At bago natin ipagpatuloy ang kwento ay dumako muna tayo sa maiksing klase ng pagpapaliwanag ni Direktor Shi Hag. Makikita natin ang dalawang pasyente ng room 666 na sa pinakatuktok ng pyramid, at sa ibaba nila ang mga awakened sa special department at ang mga iba't ibang klase ng mga halimaw.
Balik sa kwento na natiling nagbibigay ng matamis na ngiti at pagbati si Old Zhang na siyang napagtanto ng electrician na ito pala ay ang pasyente ng room 666. Hindi nawala ang takot at panginginig ng electrician kay Old Zhang, at makikita si Lin Fan hawak ang kinuhang martilyo na hinihila ang buhok ni Old Zhang hudyat na nakuha niya na ang bagay na kinakailangan nila. Mabilis na umatras si Old Zhang patungo sa kanilang kwarto habang nakatago naman sa likuran niya si Lin Fan na nagbibigay palm sa electrician at sinabing magkikita na lang sila ulit, na siyang inisip ng electrician na ayaw na niyang makita ang pasyente na iyon muli. Napabuntong hininga na lang ang lalaki at nagsalita na ang hirap pala magtrabaho dito. Inaayos na nito kaagad ang kanyang mga kagamitan na sinabing kung hindi lang mataas magbigay ng sahod dito ay hindi talaga siya magtatrabaho sa mental hospital ngunit kaagad na may napansin ang electrician sa kanyang kagamitan. Tiningnan nito ang kanyang kagamitan at napansin na nawawala ang martilyo nito. Pagkatapos noon ay nakarinig siya ng kakaibang tunog na nagmumula sa room 666. Dahil sa kanyang pagka-curious ay nagtungo siya sa room 666 kung saan nagmumula ang ingay. Nang makalapit na siya sa silid, ay tumingin siya sa loob ng bintana. Nakita niya si Old Zhang na nakatayo sa harapan ng nakahiga na pasyente sa kama na si Lin Fan na pinupukpok ang katawan nito. Nag-iba ang kulay at napangiwi ang mukha ng electrician sa takot ng kanyang nakita. Sa pagkakataong iyon ay lumingon si Old Zhang at malademonyong tumingin sa kanya na nagpapahiwatig na nakita na ng lalaking ito ang lahat. Agad na tumakbo sa sobrang takot ang electrician na umiiyak at sumisigaw na sa room 666 ay nakapatay ang lalaki na psycho sa loob. At sa sandaling ito ay ipinaalam ng sistema kay Lin Fan na nakumpleto na niya at natapos ang pag-upgrade ng D-level at merong isang abilidad na pwedeng i-improve ang isang parte ng kanyang katawan na siyang pwedeng pumili sa ibaba, at automatikong ang sistema na ang pinakamahusay na pipili para kay Lin Fan, na kung saan pinili nito ang kamay. Nang marating ng electrician ang opisina ng direktor ay agad nila itong hinawakan sa mga bisig ng dalawang staff na kinakaladkad pabalik na hindi pinapansin ang katotohanang sinabi niyang may mga mamamatay tao sa silid na iyon, at habang patuloy na kinakaladkad ay isinigaw nito na mayroong maraming dugo ang nagkalat doon sa loob ng silid gamit ang martilyo at napagdesisyonan naman ng direktor na suriin ang lahat ng personal. Pagpasok nila sa loob ay natagpuan nila ang silid na ganap na malinis at walang sinuman ang nasaktan at mahinahong humihigop ang dalawang pasyente ng kanilang mga inumin habang ang electrician ay hinahanap ang bakas ng dugo sa loob ng silid at tinanong naman ng direktor kung ano ang kanilang ginagawa. Nasinagot ng dalawang pasyente na umiinom sila ng Coke at Sprite, at pagkarinig nito ay naguguluhan ang direktor at hindi alam ang isasagot niya kaya napabuntong hininga na lang ito. Tapos ngumiti siya ng matamis at humarap sa electrician na hinawakan sa balikat at sinabing walang patayan o dugo ang nandito at kaya mag-relax lang siya at baka siya ay nag-iimahinasyon lamang. Gayunpaman, hinawakan ng electrician ang kamay ng direktor at sinabi na nakita niya ang lahat sa kanyang sariling mga mata at hindi na niya magawa ang trabahong ito dito at hiniling niya sa mga pasyente na ibalik ang martilyo sa kanya at aalis na siya rito mismo, at maliban na lang kung babayaran siya ng direktor ng dobleng sahod. Nang marinig ng direktor ang hiling ng electrician na ibalik ang martilyo, ay kaagad itong lumingon sa dalawang pasyente at inutusan sila na ibalik ang martilyo. Nagkunwari si Lin Fan na hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng direktor at umiling-iling naman si Old Zhang na hindi nila ito alam. Pagkatapos ay tinuro ng direktor ang umumbok na nasa loob ng pants ni Lin Fan, na siyang tiningnan nila ito lahat, kinuha ni Lin Fan ang nasa loob ng kanyang pants, at inilabas ang martilyo. Napangiti na lang ang direktor habang hawak ni Lin Fan ang martilyo, at inutusan niya ito na mahinahong ilagay ang martilyo sa sahig para pulutin niya na lang ito. Habang pinagmamasdan sila ng tatlo ay iginiit naman ni Lin Fan na lumapit ang direktor sa kanya upang kunin ngunit inutusan ulit ng direktor si Lin Fan na sinabing ilapag niya iyon sa sahig. Labis ang pag-aalala ng direktor dahil hindi niya alam kung ano ang aasahan mula sa mga pasyenteng ito. Kaya napayuko na lang ang direktor at lubhang kinabahan dahil kinabukasan ay birthday na niya at ayaw niya iyon maging araw ng libing. Kaya walang choice ang direktor na napalunok sa kaba at napilitan sa gusto ni Lin Fan, at napatingin na lang ang mga staff at nurse sa direktor na may paggalang na pagtawag sa kanya ng isang bayani dahil siya ay nagpasya sa isang matapang na desisyon. Ngunit ang puso ng direktor ay bumilis ang tibok, at nanginginig ang kamay habang kinukuha ang martilyo mula kay Lin Fan.
Nang matagumpay na makuha ito ng direktor ay agad siyang pinalakpakan ng nurse at mga tauhan na sila mismo ay hindi nila ito magawa at mabuti na lang ay buhay pa ang direktor. Saka iniabot ng direktor ang martilyo sa electrician at sinabing maliit na bagay lang iyon at hindi siya dapat matakot, at nang tumingala ang electrician sa mukha ng direktor, ay nakita niyang todo itong pinagpapawisan at ang direktor mismo ay nanginginig sa takot. Maya-maya ay dumating na ang gabi sa mental hospital, makikita natin ang babaeng reporter sa TV na nagbabalita tungkol sa problema sa halimaw at ang pagsolusyon ng gobyerno tungkol doon, at makikita ang dalawang pasyente na tinuro at sinabi ng matanda na ang reporter ay asawa nito at sinabi naman ng kalbo sa kanya na ang babaeng reporter ay anak niya. Na siyang ikinagulat ng matandang pasyente at sinabi sa kalbo na siya ang biyenang lalaki nito, na dahilan upang magyakapan silang dalawa at umiyak habang pinapanood sila ng dalawang tauhan na nakabantay. Makikita naman sa tabi nila ang dalawang pasaway na pasyente na tinuturo ni Old Zhang ang babaeng reporter sa TV at tinanong si Lin Fan kung kilala niya ba ito. Tumugon naman si Lin Fan sa kanya na sinabing nobya niya ang reporter na siyang napatigil ang dalawang pasyenteng nagyayakapan at tiningnan ng masama si Lin Fan. Napahawak naman si Old Zhang sa ibaba ng kanyang bibig na may pagdududa at tinanong si Lin Fan kung sigurado ba siya. At sa kabilang banda sa departamento ng mga awaken, makikita ang babae na nag-test ng kanyang power level na tumaas ng level 2 at nagtanong at inaaya ang mga kasama nito na maghahunt na sila ng masasamang halimaw. Iniangat nito ang kanyang kamay at sinabi na maari na silang pumatay ng iilan na halimaw dahil meron na silang 4 na level 2 rank na tauhan kaya sisiw na lang sa kanila na talunin ang pangalawang ranggo na halimaw, at ang babae na ito ay nagngangalang Jiang Ying na healer sa koponan. Iminungkahi ng isang lalaki na may mahabang buhok na gawin ang operasyong ito ng palihim. Lumapit ito sa babae hawak ang talisman sa kanyang kamay na nakangiting sinabi na hahanapin nila ang halimaw na iyon at dadalhin dito upang malaman ng iba ang potensyal ng kanilang koponan. Tiwala ang babae na tatapusin nila ang gawaing ito bilang isang elite na estudyante, at hindi nila hahayaan na titingnan lang sila ng mababa ng Special Forces. Samantala ang balita sa mental hospital ay nagulat na ngayon ay Sabado ng ika-29 ng Pebrero, hindi maintindihan ni Old Zhang kung paano magiging ika-29 ng Pebrero kung ika-7 ng Marso ngayon. Itinuro naman ni Lin Fan ang suot nitong relo na sinabing parang wala naman siyang totoong relo, na siyang sinabi naman ni Old Zhang na kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi ito totoo at kung nawalan na ba siya ng isipan dahil ang suot niyang relo ay Rolex. Sa pagkakataong iyon ay lumapit sa kanila ang isa sa mga pasyente at humihingi ng pagkakataong tumingin sa kanyang relo na Rolex. Kinuha nito ang magnifying glass at tiningnan ang suot na relo ni Old Zhang na iyon nga ay legit na Rolex ngunit ang relo niya ay mukhang sira at kaya niya itong ayusin ngayon. Sa pagkakaalam niya mula sa mga mapagkakatiwalaang source nito na ang relo ni Old Zhang ay nag-iisa sa buong mundo at ang presyo nito ay $1 at gagawin niya ang pag-aayos ng libre. Pagkatapos nun ay kumuha siya ng marker at gumuhit ng bagong relo sa pulso ni Old Zhang. Pagkatapos ay pinacheck niya kung okay na ang lahat. Tuwang-tuwa naman si Old Zhang sa kanyang bagong relo at sinabing talagang nagustuhan niya ito at lalo itong gumanda. Gayunpaman, nang bumalik sila sa silid ay napaluha siya nang mapagtantong nalinlang siya nito na sinabi niya na ang relo na ito ay lumabas na isang magandang peking ngunit mabilis itong nasira. Kinuha ni Lin Fan ang isang carton ng inumin, at inabot kay Old Zhang na sinasabi nitong inumin ito at ito ang magpapasaya sa kanya. Ininom naman kaagad ito ni Old Zhang, na kanyang sinabi na itong isang Sprite ay hindi kapani-pani walang masarap at sinabi rin ni Lin Fan na ang boses sa kanyang ulo ay nagsimulang magsalita muli. Tinanong ni Old Zhang ang kaibigang si Lin Fan kung ano ang sinasabi ng kanyang sistema at sa sandaling iyon ay natapos na ang countdown. Na kung saan nag-iba ang kulay ng kanilang mundo at ang oras ay biglang huminto na sinabi ng sistema na ang master sa sistemang ito ay ganap na nagumaling, at ang pag-teleport sa ibang universe ay mangyayari na, at ang oras dito sa mundo nila Lin Fan ay mananatiling hihinto hanggang sa makabalik na ang master na si Lin Fan. At dagdag pa ng sistema upang makabalik si Lin Fan ay kailangan nitong dapat kumpletuhin ang mga gawain, na kung saan ang misyon niya ay tulungan ang tagapagtatag ng Heavenly Forging at Millennial Hardenang natanggalin ang pambubuli sa paaralan na siyang maari niyang makuha ang Chen Physical Force ng 100% kapag nakumpleto ito. Samantala na teleport na sa ibang mundo si Lin Fan at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid kung saan ang lahat ay kulay pink.
Nakasuot siya ng pink na pajama na may buntot ng kuneho at nakatali ang buhok na parang babae. Iminulat niya ang kanyang mga mata na makikita na nakatayo siya sa harapan ng salamin at tumingin sa paligid na hindi maintindihan kung nasaan siya. Nang makita nito ang suot niya ay agad niyang ipinagpalagay na siya ay naging isang babae. Napagpasyahan ni Lin Fan na hawakan ang sarili nitong pribadong parte at titingnan kung ito nga ba ang nangyari, ngunit sa pagkakataong iyon ay kaagad na bumukas ang pinto at tumingin ang isang babae sa kanyang silid at sinabing oras na para mag-almusal siya. Ngunit pagkakita sa anak niya na nakasuksok ang kamay sa pantalon nito ay agad niyang sinara ang pinto at sinabing tumunog na ang pinakuluan na tubig sa takure at sinabing wala siyang nakita. Habang nanatiling nakasuksok ang kamay nito sa kanyang pantalon ay napagtanto ni Lin Fan na ang sistema ay napagdesisyonan siyang gawing parang babae na pinasuot ng pambabaeng pijama. Pagkatapos na iyon ay inihanda na ng ina ng sinapian na katawan ni Lin Fan ang kanyang almusal. Nagpalit ito ng damit na pang tracksuit at tinawag ng babae si Lin Fan bilang Yang habang inaabot ang kutsara sa kanya ay sinabihan ito na maganda siya at sa tingin niya na siguro ang mga lalaki sa kanyang paaralan ay palaging nakadikit sa kanya. Kinuha ni Lin Fan ang baso at tinanong kung ano ang laman nito na sinagot ng babae na gatas iyon ng baka at tinanong kung ano ang mali doon. Bago pa man isubo ng babae ang kanyang pagkain ay sinabihan niya si Lin Fan na malapit na ang final exams nila at kaya siya ay hindi dapat magambala at dapat mag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Nang lumingon ang ina nito ay nakita niya si Lin Fan na nagsalin ng isang baso na gatas sa kanyang mangkok. Pagkatapos ay kinuha niya ito gamit ang dalawang kamay, at ininom ang buong laman ng lugaw sa isang iglap. Tapos ay ngumiti si Lin Fan at sinabing ang gatas na may lugaw ay sobrang sarap at hindi alam ng ina nito kung ano ang irereact sa ugali ng kanyang anak. Na kung saan makikita sa mukha ng kanyang ina na napa-rock hand sign ito na nanginginig na labis na nagtataka kung paano niya nasabing ito ay masarap. Ilang sandali pa ay pumunta na si Lin Fan sa hintuan ng bus na tumitingin sa kalye. At naisip na ganito ba ang buhay sa labas ng mental hospital, di nagtagal ay dumating ang bus at naunawaan ni Lin Fan na siya ay nasa katawan na nagngangalang Yang na sinabihan ng mommy nito na huwag siyang mag-cutting classes sa paaralan at kailangan pumasok. Maya-maya ay umaandar na ang bus at huminto sa unahan ng bus stops, sumakay ang isang batang babae na nakasuot ng sombrero. Sinubukan niyang abutin ang handrails ngunit siya ay maliit at sadyang hindi ito maabot ng kamay nito. Pagkatapos ay nagpasya si Lin Fan na tumayo mula sa kanyang upuan at niyaya ang babae na umupo doon at sa sandaling iyon ay pumasok sa bus ang isang lalaking may purple na buhok. At ang lalaki na ito ay ang kaklase ni Yang o Lin Fan na nagngangalang Zhang Hao. Nang makita ito ng kaklase niya ay agad siyang nilapitan at tinanong na bakit hindi siya umupo sa upuan na para sa kanya na siyang nabaling naman ang atensyon ni Lin Fan sa kaklase nito. Hinawakan nito ang mukha ni Lin Fan at tinanong kung bakit hindi niya ginawa ito. Sinampal-sampal nito ang mukha ni Lin Fan na sinabing medyo matagal na niyang hindi siya tinatamaan sa mukha. Na kung saan ang mga alaala ng katawan na sinapian ni Lin Fan ay agad na pumasok sa kanyang isipan at isang larawan kung paano siya nito pinahiya ng lalaki kasama na din ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Patuloy nitong sinampal-sampal sa mukha si Lin Fan ngunit wala lang itong reaksyon sa mga ginagawa ng kaklase niya, na siyang pinagtataka nito at napagtanto na ang reaksyon niya ay ganap na naiiba at agad na napansin ni Zhang Hao na may kakaiba siyang tingin sa kanyang mga mata ngayong araw. Pagkatapos ay ang batang babae ay nakialam na sa kanilang dalawa at sinabi na ang lalaki na ito ay nagbigay ng kanyang upuan para sa kanya na habang hawak pa din ni Zhang Hao ang kwelyo ni Lin Fan. Sa sandaling iyon ay pumasok sa loob ng bus ang isang lalaking duguan at sinabi niya na inatake siya ng isang psycho at pinakiusapan ang driver na magmaneho at umalis kaagad sa lugar na ito. Gayunpaman, wala nang sapat na oras ang driver para gawin ito at nakapasok na sa bus ang nakasuot na pasyente ng mental hospital na sa kanyang mga kamay ay may hawak itong butcher na kutsilyo. Sinimulan niyang iwagayway ang kanyang kutsilyo na nagsasabi na ang gagawin niya ngayon ay tatadterin ang lahat ng nasa bus habang ang lahat ng tao na nasa bus ay takot na nakatingin sa baliw. Nang makita ito ng kaklase niya ay labis itong natakot, at kalmadong tiningnan lang ito ni Lin Fan at ipinahayag na sa katunayan ang lalaki ay hindi baliw na siyang napansin nito ang batang babaeng labis na nanginginig. Nakatuon na ang tingin niya sa batang babae na nilalabas ang dila nito na may laway, na kung saan pinigilan ng batang babae na takpan ang bibig nito at napapaluhan na lang. Akma nang aatakehin ng lalaki ang batang babae ng hawak nitong kutsilyo,
na kung saan makikita ang pagtalsak ng dugo. Natumba na nanginginig naman si Zhang Hao palayo na tinuturo nito ang kamay sa harapan niya, nang biglang sumulpat si Lin Fan sa harap ng lalaki upang pigilan ang atake nito gamit ang kanyang kamay na nagkaroon ng dugo. Galit na tinanong ni Lin Fan ang lalaki kung bakit nito gustong patayin ang batang babae, na agad na sumigaw ang lalaki na nag-uutos kay Lin Fan na bitawan ang pagkakahawak sa kutsilyo. Gayunpaman hindi ito balak bitawan ni Yang Yang aka Lin Fan ay mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kutsilyo gamit ang palad niya at bumulwak ang dugo mula sa kamay nito. Ang lahat ng taong naruroon ay tumingin sa kanya ng takot na hindi maintindihan kung bakit hindi nito tinatanggal ang kanyang kamay at napatanong kung hindi ba siya nakakaramdam ng sakit. Hindi rin maintindihan ng lalaking may hawak ng kutsilyo ang nangyayari na siyang nakaramdam na ito ng takot at tinanong siya muli ni Lin Fan kung bakit nito kailangan tadtaran ng kutsilyo ang batang babae. Binitawan ng lalaki ang hawak nitong kutsilyo nang may bigla itong napagtanto, na kung saan ang lalaki ay nahulog sa sahig sa takot at sumisigaw na talagang legit na psycho ang lalaking ito. Tapos lumapit sa kanya si Lin Fan na may nakakatakot na tingin at tinanong ulit kung bakit gusto niyang tadtadan ng butcher knife ang batang babae na ito.